Hi everyone, this is Ina. Welcome to our YouTube channel. So in this video, guys, I would love to share with you our visa timeline, our IR1 spousal visa processing. So this is what we need to do. So if you are married to a foreigner or a fam from the United States, and if you guys married in Philippines, nagpakasal kayo sa Philippines, ang visa or visa na kailangan nyo is yung spousal visa. So, kung kayo ay balak magpakasal sa US, all you need to do is to get the K1 visa. So, since nakasal kami sa Philippines, ang kailangan namin na visa is spousal visa. So, yan po yung visa na meron kami ngayon. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience nakin sa lahat. Nung nag-file kami, yung nag-wait kami, ilang years kami nag-wait or ilang months until nakapunta ako dito sa US. So, isi-share ko lahat sa inyo, yung lahat-lahat ng approval sa USCIS, yung biometric, medical, and interview. Kung gusto nyo, with question, kung ano yung question nila sa US Embassy. So, gusto ko i-share sa inyo lahat-lahat. So, kung bago ka lang sa channel namin, at kung panood mo yung video na ito, mag-iwan ka ng comments kung taga saan ka, at kung may mga question ka, mag-comments ka lang para masagot natin or namin. So, magsa-start ako sa kung kailan kami nag-file ng spousal visa. So, nagpakasal kami June 28, 2023. Inantay namin yung marriage certificate kasi hindi makapag-process kung hindi ka kumpleto. Hindi ka makapag-file ng spousal visa kung wala ka pang marriage certificate. So, kailangan meron lahat ng mga requirements bago ka mag-file. So, nag-file kami ng visa September 28, 2023. And na-review yung case namin October 3, 2023. Na-approve ng USCIS yung case namin January 25. Sobrang tagal ng waiting season namin talaga. So, buti na nga lang is nung nasa NVC stage na, hindi masyadong matagal yung waiting season kasi nasa NVC stage, which means konti na lang yung mga waiting season, charot. Konti na lang yung mga aantayin mo. So, yun nga, nung na-review nila yung case namin October 3, nung second review nila is January 23, 2025. So, pag na-review nila, second review yung case mo or case nyo, it means another day or other week, approved na yan. So, ang wait namin sa USCIS approval is 16 months. I think, 16 months. Grabe din yung mga patient, grabe din yung waiting season namin eh. Nag-antay kami ng sobrang malala. Charot lang. Pero mas malala pa rin talaga sa iba, no? Kasi sobrang tagal ng approval nila sa USCIS. Buti na nga lang is spousal visa, immigrants yung atin. Pero sa iba is medyo matagal, medyo madali. Depende talaga sa cases. Pero ito yung amen visa timeline. I-share ko sa inyo yung visa timeline namin. At maya kung sasabihin ko sa inyo yung requirements ng lahat-lahat. Sa biometric, medical, US Embassy interview, ano yung requirements na dadalhin mo, ano yung mga question. Sasabihin ko yan. Wait nyo lang. Kasi share ko muna sa inyo yung
visa timeline namin kung kailan kami nag-file, kailan kami na DQ, kailan kami nag interview, biometric, medical, isi-share ko sa inyo. Wait lang. So, nag-file kami ng, ano ba itong laptop na ito, oy? Makaduling ba? Unsa man ni siya, oy? So, nag-file kami ng I-130A CR1 September 28. CR1 pa kami that time kasi hindi pa naman kami 2 years. Pero, na case review nila ay October 3, yun nga sinabi ko. USCIS case approval, yung na-approve na kami January 25. NVC stage, sa NVC stage, meron pa kayong babayaran na fee. So, nagbayad kami January 28. Nagbayad kami agad-agad kasi gusto na talaga namin maka-proceed na sa processing sa iba pang ano. Tapos, sa case namin, nagsabi doon na sent to Department of State for visa processing January 28 din. Na-send na nila yung ano namin. Yung bayad or ano. Oo, bayad siguro ito. Nag-send kami ng documents sa NVC stage is March 4, 2025. So, na DQ qualified kami, na document qualified yung documents namin March 11. So, sobrang dali lang. Yung sa iba, nag-antay pa sila ng 6 months or 1 month, 2 months sa ma-DQ. Pero, after ng March 11, nung April 14, April, di ba? Ang dali lang, ang bilis lang ng mga pangyayari after ng long wait sa USCIS approval. Ito yung pinaka mas mabilis ba na stage, yung sa NVC kasi madali na lang after ng long waits. Madali na lang dito sa NVC stage. Buti nga lang is naabutan pa namin yung yung walang COVID ba. Hindi na masyadong strict. So, nakareceive ako sa email ng interview letter April 14. Oo. Tapos nag-appointment kami mismo. Kami mismo nag-appointment ng biometric. Nahirapan pa kami noon pero nakaka-stress yung pag-appointment. Pero okay naman, worth it naman yung stress. So, after namin ma-receive ng interview letter, nag-appointment kami ng biometric, that is June 11. So, ang June 11, that is biometric. So, ang requirements ng biometric is, sasabihin ko na lang sa inyo, para kompleto. Yung requirements ng biometric is 4 lang. Passport ko, DS-260 confirmation page, interview letter, biometric appointment confirmation page. Kasi sila mismo nagbigay ng interview date sa amin, yung kung kailan yung interview namin. So kami din mismo mag-appointment ng biometric at medical. So yung sa medical naman, June 13 ata yung medical ko, 2025. Sa St. Luke Medical Extension Clinic. So, yung mga requirements na dinala ko, 2x2, printed copy of medical examination confirmation page, email with barcode. I-print nyo na rin yung yung flow chart from St. Luke's. Tapos, passport o beneficiary, original and 2 copies of biographic data page. Vaccination record of beneficiary. If nabaksinan ka noon, dalhin mo na lang. Pero,
Nung nag-ano ako, medical ako, hindi naman required yung vaccine. So, wag na kayong mag-alala sa vaccine kasi hindi na siya required. Hindi naman ngayon, wala naman yung COVID. So, dinala ko rin yung, email, wag nyo kalimutan, i-print nyo yung email ng interview letter. I-print nyo yan. Tapos, yung welcome letter. Print nyo rin yan. Kasi, di ba, ma-DQ qualified ka, makareceive ka ng welcome letter and interview letter. After ng welcome letter, interview letter. Yan yung naiisip ko. Parang ganon. Pero, makalimutin ako. Pero, try ko lang yung best ko na ma-share sa inyo. Yung dinala ko, DS-260 confirmation page sa medical. Yan yung mga dinala ko. Interview letter with case. Interview letter, 1 copy. And letter with case number, that is welcome letter. Passport, printed copy of medical examination. Kung naka-appointment na kayo, i-print nyo yan lahat-lahat. At kung nagbayad kayo online, print nyo yung receipt. At kung doon kayo magbabayad in person, okay lang. Print nyo yung email na confirmation sa appointment nyo. At i-share ko na lang din yung wait lang. So, after naking biometric, yung sa biometric, easy lang. Ang gawin mo lang, maglinya ka lang doon sa loob. Pasa mo yung requirements sa loob. May kukunin nila yung requirements. Tapos, picturean ka doon sa loob. Fingerprint. Yun lang naman ang gagawin mo sa loob. At sa medical naman, lahat i-test sa'yo. X-ray, eye test, yung lahat-lahat. Talaga nila, i-examine talaga nila kung may sakit ka or may TB ka. Pero kung wala ka naman sakit sa baga or ano man dyan na sakit na magpapadelay sa iyong pag-process, huwag kang kabahan. Mag-pray ka lang na maging okay lang, mag-clear lang yung result ng medical mo. So, ang sa akin, okay lang, clear yung yung medical. Ang ginawa ko is, every morning, nag-inom ako ng lemon with honey. Tapos, always akong nagiinom ng sterilized milk. I don't know kung ano yung nakalimutan ko na yung sterilized ba yun? Ano ba yan? Huwag kang ganun. So, basta milk yan na basta hanapin nyo na lang yung sinabi ko. Kayo na mag-intindi, huwag nyo i-judge yung pagsasabi ko, baka na mali ako. So, pagkatapos ng dyan, magpa-healthy kayo pag malapit na yung medical nyo, mag-exercise, workout kayo, uminom kayo ng maraming tubig. Yun lang, lemon and with honey. Always kayong mag-inom every morning. And huwag kayong kain ng chicheria or ano man. Magpa-healthy talaga kayo kung malapit na yung medical nyo. So, sa interview ko is June 23, 2025. Ito nang the moment of testing sa'yo. Charot. Hindi naman. Sa interview, medyo kinabahan. So, syempre, pag sa US interview, kakabahan talaga tayong lahat. Kasi yan American Consul and Filipino Consul yung mag-interview sa'yo. So, yung mga documents na prepared ko nung interview, so, suggest ko lang sa inyo guys
Dalhin nyo lahat, ang lahat-lahat ng meron sa inyo ng mga documents. Kung ano man yung mga documents ni husband mo, mga tax niya, mga divorce decree, dalhin nyo na original at copy man dyan, dalhin nyo para may supporting documents. Ito yung dinala ko, 2x2 picture, copy of interview letter, passport ng petitioner, DS-260 confirmation page, PSA birth certificate, tapos NBI clearance. Dalhin nyo talaga yan. Completed and signed I-864 form. Tapos IRS tax transcript. Dalhin nyo talaga yan. Galing yan sa husband nyo. Print nyo lahat-lahat ng mga supporting documents. Photocopy of petitioner passport, photocopy of petitioner driver's license or anuman mga IDs na meron siya. PSA marriage certificate. Kailangan talaga yan. Dalhin nyo. Huwag nyong kalimutan yung PSA. Huwag nyong kalimutan yung AOM for you at sa husband mo. Anong meaning ng AOM? Is advisory of marriage. Importante talaga yan. Pumunta kayo sa ano ba tawag yan? Kalimutan ko na tuloy. Basta kung saan kayo kumukuha ng PSA, pumunta kayo sa PSA, magkuha kayo ng AOM Sinumar for you and for your husband. Kasi dalawa dapat sa iyo at sa husband mo. Kung divorce naman yung husband mo, syempre, sabihin mo sa husband mo, padala niya yung original na divorce decrees. Yung original, kasi original yung kinukuha nila, hindi sila nagtatanggap ng photocopy. Original talaga. So, puro na lang so. Nung nasa US Embassy na ako, relax lang. Pray while you are waiting. So, yung consul, tinawag yung pangalan ko. Makikita mo sa screen, sa TV, yung mga requirements na ipipresent mo sa kanila, ibibigay mo sa kanila. Ang dami-dami kong documents na dinala, ito lang talaga yung kinuha sa akin. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ito sobrang dami ng documents ko na dinala. Mas mabuting over-prepared kaysa naman sa hindi ka preparado, di ba? So, ito yung dinala ko. Magdala kayo ng clear book. Clear book ba yung tawag dito? Basta. Para sa documents, lagay nyo lahat dito. Proof of relationship, mga tax ng husband nyo, lahat-lahat ng mga documents, AOM, birth certificate, PSA o certificate of marriage, lahat dalhin nyo. Photocopy nyo na rin lahat. So, ito yung dinala ko. Pero yung kinuha sa akin sa US Embassy, PSA certificate, PSA marriage certificate, AOM, may passport, NBI, tapos PSA birth certificate, NBI, PSA marriage certificate, AOM. Ano lang talaga, 4 lang ata yun, or 5. AOM sa akin at sa husband ko. PSA marriage certificate, 2, 3 lahat. NBI at DS-260 confirmation page. At passport. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Wala na passport, NBI, PSA marriage certificate, 2 AOM. Sa husband at sa iyo. 5 lang yung kinuha sa akin. Yun lang, sa kadami-dami ng documents na dinala ko. Pero yun lang kinuha ng consul. Pero mas mabuting prepared kaysa sa wala, 'di ba? Kasi pag kulang yung documents mo,
balik ka sa ano, balik ka sa zero. So, kaya nga ina-advise ng US Embassy na magdala ka dalhin mo lahat yung mga documents mo. Kahit ano pa yung mga documents mo na importante, supporting documents, dalhin mo na lahat. So, yung interview sa console, ano nga yung question sa akin, no? Kalimutan ko man ang question ng console, ng Filipino console. Pero, ito lang yung naalala ko. Sa Filipino console, yung interview, yung tinanong sa akin, who is my petitioner? At taga saan siya? Tapos, tinanong niya sa akin na, how long you been married? Ano ko no? Ng ilang years na kaming kasal? Kailan kayo, ano ba naman yan? Kalimutan ko na tuloy. How many, natulala na, nawala na. Nag-ask sa akin kung kailan daw nagpunta si Habi sa Pilipinas, ilang daw punta. Sabi ko, first niya na pumunta, that is first meet. A second meet, yun na, kasalan na agad. So, tapos tinanong niya sa akin, bakit hindi mo na-upload yung AOM sa amin daw account sa NVC stage? Sa ano ba niya? CEC account? Basta yun. Sabi ko, na-upload namin lahat yun. May proof ako. Magdala kayo ng proof. I-screenshot yung account nyo sa CEC account. I don't know kung correct ba yung pagsabi ko na CEC account. Basta sa NBC nyo account. Sa ano ba? Sa ano bang tawag dito? CAC. Basta, dalhin nyo na talaga lahat. Ayun lang naman yung question sa akin. Parang 4 lang ata. Ano yung pangalan ko? Taga saan si Habi? Anong pangalan ng husband ko? Kailan kami kinasal? Ilang ilang punta siya dito sa Philippines, ganun. Tapos, nung nasa console naman, kung ano yung pinasa mo na document sa Filipino console, yun na rin yung dalhin mo sa American console. Yun lang. And yung sa American console naman na question, tignan ko dito kasi baka na ko yun eh. Tignan ko dito sa akin notes kasi makalimutin ako. So, nung nasa na ako console, ang bait ng console, Windows 70. Sobrang bait niya. Kalbo siya. Medyo tisoy naman. Mabait talaga siya na good morning siya sa akin. Na good morning din ako sa kanya. Parang nagsasmile siya. Mabait siya kasi alam mo pag mabait eh. Sa unang tingin pa lang magsasmile talaga. Good morning. Ganun. Tapos, nag-asa sa akin na, who is my petitioner? How long we've been married? And, kailan siya huling nagpunta sa Philippines? Saan siya nakatira? Ilang taon na kami na married? Ilang taon na kami as a married? No? Yan yung mga question niya. Tapos pangalan ko. Nag-ask siya ng pangalan ko. Tapos, ano ba yung ibang question? Oy, nakalimutan ko man tuloy. Basta parang 6 lang ata yung question niya sa akin. Tapos, after ko
masagot lahat ng question niya. Nagsabi siya, congratulations ma'am, your visa is approved. Mag-wait ka ng 1 to 2 weeks para sa visa mo, para makuha mo na yung visa mo, ganun. Tapos nag-smile, congratulations, ganun lang. Tapos grabe yung happy ko, na sobrang happy ko talaga. Kasi it's been a long time na nag-wait tayo para sa visa. So, finally, yun, na-approve June 23 yung visa. Tapos nag-wait ako until July 2 ko na-receive yung ano ko, na-pick up, na-receive yung visa. Kinuha ko sa Pargal yung visa ko July 2. Nag-CFO ako July 3. So, kung gusto nyo, i-share ko na lang din sa inyo yung CFO, ang requirements ng CFO para kumpleto na lahat. So, printed GCP confirmation page, passport of beneficiary, copy of petitioner passport, and one marriage certificate. Dalhin nyo na rin yung AOM or kung ano man dyan. Dalhin nyo na lang supporting documents. Lahat ng documents nyo, dalhin nyo na lang in case na i-ask nila. At importante na meron kayong proof of relationship. Minsan kasi ina-ask nila doon sa CFO, Guidance Counseling Program doon sa Manila, Quezon City. Quezon City ako nag-CFO. So, grabe yung kaba ko sa CFO kasi ang dami pang question nila. So, sobrang dami ng question nila kaysa sa US Embassy. Hindi na ako nakabahan sa US Embassy kasi mabait lang naman pala. Easy lang yung question doon. Pero sa CFO, kinabahan talaga ako kasi sobrang dami ng question nila. Sobrang dami. Tapos doon mo talaga malalaman lahat-lahat ng about sa pagpunta dito, kung anong gagawin mo, kung sasaktan ka ng asawa mo, saan ka magko-contact, lahat nila doon sa TV, papakita sa iyo. So, marami din ako natutunan sa CFO. Marami din silang questions. So, I hope you guys like this video and subscribe our channel. At I hope nakatulong ako kahit konti. Sana maintindihan nyo lang yung aking sinasalita. Ano ba naman? Sana maintindihan nyo lang yung salita ko. Oy, kasi man ko, hiligay nun ko or kanang Bisaya. Hiligay nun na may lakot na Bisaya. So, mahirap sa akin Tagalog yung pronounce ko. Parang makakalito, makaabulol. So, I hope you guys like these videos and God bless sa journey sa spousal visa or anumang visa na kinukuha mo. Huwag mong kalimutan na kung ikaw ay nagwe-wait lang, nag-i-enjoy sa waiting season mo, dadating ang panahon na magsasabi ka, Lord, salamat. This is it. Waiting is over. Kasi He is always on time. Pag time na talaga, ang Panginoon, hindi ikaw pababayaan. Kung time mo na talaga na makuha mo yung gusto mo, ibibigay naman ang Diyos. At sa tulong ng Diyos, atin yan makukuha. Atin yan makakamit sa tulong ng Diyos. Always pray lang. At wag maging, yung kanang kumud-kumud ba, kanang complaining about sa imong waiting season nga, grabe man ka stressful, pero worth it ang tanan. Bisan na stressful kaayo ang preparasyon sa mga documents, pero worth it man ang tanan. So, thank you guys for watching this video. God bless you all and love you guys. Always be kind.